Mascara. So ano siya, related siya Ayun yung to buns, sa Kuya Mike, malambot yan, oh. Ay, sa sinabi ni Kuya yung buns. Pag ko ata malambot. Hala, tulog na. Ayun, chan ko, malambot yung chan. Ah. Sige, may ano. Diet cream. Fresh. Yakula. Kaya ka na, hindi ka muna. Sige, tuloy. So ayan, Oo. kasi nakihingi ako ng words para sa atin lahat. Eh kaso ito yung lumabas, hindi naman sa lahat. Hindi specific, para yata sa lahat. So yun, para confirmation lang din ng shinare ni Burns, ni Kuya. So ito yung word. Tatagalogin ko na lang. Ayan. Alam ko this year to we will see new faces in the church, new leaders to form, to train, to establish. Yung iba daw, or Christian na, yung iba, new sa Christian. Disciples are coming. Ayan. Tapos yun, alagaan daw sila, huwag daw silang ipapanakaw. Tapos, Papanakaw, ah. tapos, may word din ako na receive distraction. Ayan, massive distraction is coming. Massive talaga. Oo, hindi ko, ewan ko kung physical, spiritually. Distraction. Okay. Very huge daw. If not solved early, it will happen soon. So, alam na daw natin kung anong dapat gawin. So, question mark pa rin yun. Tapos, ayun, shifting of attack. They will attack us daw according sa desire natin, sa goals natin. Tapos, kung ano daw talaga yung gusto natin, yun. Dun yung attack. Tapos, they will let you down. You need to choose big decisions daw. Parang, yun. Kailangan daw, parang gagawa ng big decisions. Tapos, Yung mga magpo-full time na dito. oh my God! Ay, wala akong sinabi, ah. Kuya Mike, natatamaan si Rufa. Wala akong sinabi, eh. At isa pa, kanya-kanya muna yung full time, no? Wala pa kaya magpasaldi ng church. Tapos yun, some of the lives will greatly change by their choice or decision. So yun, think many times Alam mo before ba sa you CR? decide. So yun lang. Tapos na, Kuya! Nakinig ka! Diba? Congrats! Ano yung huli? Ano yung huli? Think Some of the lives will greatly change by their choice or decision. Wait, excuse. Daniela! Nel! San ka? Hello. CR. Sumama ko? Kapabili ako ng ano sa ano eh. Para pag... Kasi inutusan siya. Sige. So, Na Kuya Mike. big decisions is coming. Tapos, it will greatly affect their lives. Depende sa magiging decision. Mag-graduate pa naman. Okay? So, agree to that? Okay, I give the floor. Yes, go guys. Michelle, The floor. Linisin na yung floor. Panis. Hindi sana suman sa kanya. Wait lang, share ko lang din yung vision ko kanina bago ako makatulog. Alam na. Hindi ka makatulog saan? Doon sa loob ng prayer cell. Nabiktima ka rin ng prayer cell? Kasi di ba, inaas nga ako ni Kuya. Sabihin ko ba, Kuya? May prayer cell ka sa baba. Kuya, sabihin ko ba na pinagagawa mo ko ng... Sige. Oo, na hindi ko ginawa. Oo, na hindi ko ginawa. Mag-ask daw ulit ko kay Lord ng words for each one. Kaso, ayun na nga, inantok na ako kagabi. Pagkatapos ko mag-aral ng mga kanta. Tapos kanina, inas ko si Lord, sige, sabi ko, Lord, sige, kahit vision na lang. Kasi hindi ko talaga marinig boses mo. Tapos, ang tag dito, ayun, binigyan niya ako ng nakatayong, ano ba yun? Wheat grain, ay, ano ba yung wheat grass? Ay, basta yung may green, yung may ulo, tas green. Tapos alam mo talaga na green siya, tapos nakatayo siya ganyan. Hindi siya madami, yun lang. Tapos I believe, sinisimbolize nun tayong ba. Pagkatapos, bigla, ang ganda ng setting, kulay green yun, hindi brown yung yung ulo ng green. Pero dapat di ba brown, pero green siya. Tapos the Lord reminded me yung word na life. And I believe that balm will bring life dun sa mga dead. Hindi yung literal, pero syempre yung yung mga dead in spirit, dead in soul, dead in mind, mga ganyan. So, gusto ko literal din eh. Okay, literal. Okay. Tapos ano ba yun? Tapos biglang, ang ganda ng ambience.
di ko hindi distinct yung background, pero ang malinaw, nagbago. Yung parang may darkness. Pero nung una di ko parang sabi ko, Lord, nakakatakot, baka ako lang to. Pero hindi pala. Yun, kasi na-confirm nga dun sa mga visions na binigay nyo, yung mga words kay Mo, tsaka kay Burns, kay Kuya, na antag dito, na there will be an attack talaga from the enemy. Lord, cover us with your blood. Salamat po. Oh, tapos ayun na nga. Yun. So, tapos ayun pa, yung lumabas na word is yung fruitfulness. Na-confirm niya rin ang galing ng vision. Nakakatawa. Yes! Ayun na, di ba? A good way to start the year. O, ito na. Ayoko na. Sorry, natutuwa lang ako. Pray mo. Ayan, pray na tayo. Yes, Lord God. Maraming salamat po for this time, tsaka kaninang time, at tsaka sa mga susunod pang time na makakasama ka namin. Makakwentuhan, makakatawanan, makakaiyakan, makakaartihan, Panginoong Lord God. Maraming salamat po for revealing yourself to us, Father God. Thank you for the life of Jesus. Thank you for His death and resurrection. And Lord God, thank you for the Holy Spirit, for the gifts and the anointing. Father God, as we tackle about this problem na nag-a-arise sa church mong bari, I pray that it will be cast out. And I declare that it will nakasted out na to at mapupunta na where it came from at hindi na babalik na muli. Father God, as we all together listen to each other, as we all together tackle this thing, Father, I pray na tuluyan na nga matanggal yung ugat. And everyone will be submissive. Everyone will be obedient to you. Maraming salamat po, Father God. And I pray na wala yung hurt, alam mo yan, Father God, antag dito, yung hurt, Father God, hindi masyadong hurting. I mean, Lord, I mean, the fact na nasaktan kami, ibig sabihin, Lord, there's a thing na kailangan i-change sa puso namin, tsaka sa isip namin, sa mindset namin. And that thing, Father God, na as you want us to grow, diba, I believe na talagang mag-grow kami, and in maturity, in fullness in you, Father God, to be more like you. Maraming po salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan ang haba, diba? Likely lang yun. O, sige, eto na. Ina-introduce na ang ugat. Sino Sabi ng mga ugat. Tapos si Kuya, tapos kay Oo, gano'n na nga. Mas may authority kasi sila i-message. Ako magsasabi ko yan kung ba't may authority. Sige, ganito kasi yan. Bakit ano ba yan? Ano tayo dito? May authority kasi nararanasan din ni Rachel, nararanasan nating lahat. At bukod sa observation ni Kuya, syempre, servant, observe ko rin naman. Tapos aware naman ako doon, pero syempre, ang tawag dito, hindi ko mapigilan kasi nature ko bilang tao. Diba parang na-train ako nung high school eh. So, hirap tanggalin. Sorry. Ano pa? Yo! Ayun. Tapos sasabi yata, sa romance yata yun, Char. Hindi ko alam, Lord, nakalimutan ko na yung nasabi, kapag may bagay tayo na gustong na ayaw natin gawin, pero ginagawa pa rin natin, it is not us na yung gumagalaw, pero yung sin that is at work in us. Kaya kailangan matanggal na yung root ng sin na yan. Active yung sin. Oo, active. Ganito. Rachel, hindi ko naman sabi ng problema. Sige. Wow! I-introduce na namin yung ugat. Tandem eh, no? Para pag nag-introduce ako tandem. Ay, nagsisimula sa letter O. Sa video. English yun. At ang word ay... Ay, sorry! Round talaga. Over familiarity. Lagi niya yung narinig kay Clem na yun. Sige. Ayun. Go, Ara. Sige. Sige, ako muna yung una. Ayun, over familiarity. Okay, familiarity. Syempre, alam nyo na yung meaning nun. Familiarity. Ibig sabihin, syempre, di ba, we came from same high school, di ba? Tapos, tayo, magkakaibigan tayo, di ba? Same colleges. So, it's hard na parang ma-honor yung hindi kasi ayaw natin tignan yung position. Ayaw natin tignan yung degree ng lalim mo sa Lord, di ba? Kasi lahat naman tayo, di ba? Lahat yan at work. At iisa lang naman ang tingin sa atin ng Lord. Iisa lang din ang reward natin. Iisa lang yung Holy Spirit na gumagalaw sa bawat isa, di ba? Iisa lang yung God natin. Iisa lang si Jesus. So, all together. Ano yan? So, ayun. So, ang panlaban
pa dyan sa sa over-familiarity na tinatawag natin is yung sabi ni Kuya Mike na culture of honor, na diniscuss na nga ni Kuya Chris. Which is, habang ina-ask ko kay Lord, ano ba yung pwede niyang i-reveal sa akin about this culture of honor. Sabi niya lang, culture of honor, hindi lang yan pang tithes, hindi lang yan pang offerings, hindi lang yan about finances. It could be about emotion, yung spiritual growth natin, physical growth, culture of honor. Tapos ayan. Tapos inisa-isa ko yung meaning ng culture, ay yung culture of honor. Oo, ayan. Tapos yung culture, ano ba yung kultura? Anyone please? Bukod sa way of life. Sibigat kultura. Yung nakasanayan. Oh, ayun. Okay. Tapos yung culture, it is something, tama siya, yung nakasanayan. It is something na, Sibigat kultura. tama ka naman kuya, subject mo. Culture of honor, it is something na, tayo, di ba may kultura tayo sa bahay, ito Pilipinas, kultura ng Korea, mga ganyan. Pwede, tradisyon, yung mga nakasanayan mo. So, kultura, it is something we create. Diba? We people. Standard. Nagsiset ng standard, ayun. Na parang nasabi mo to, kunyari sinabi, ano ba yung mga Ilocano? Malambing? Oh. Kuripot. Ay, yung mga stereotype. Oh, di ba parang ganon? It talks about kultura nila. Kasi sobrang kuripot ng mga Ilocano. Aray. Ayun. So, culture is something we create. Culture is something we can influence. Culture is something that we have control. O, ibig sabihin nasa iyo. Control. Diba? Yung fruit ng Holy Spirit, control. So, we have control over it. So, yung kultura is a perspective as a whole. Ibig sabihin, individually, tayo dito sa Balm, may kanya-kanya tayong perspective. Pero, meron tayo, dahil bond tayo, isa tayong church, isa tayong family, we have fellowship, we have gathering, meron tayong isang kultura. Diba? In worshiping the Lord, in praying, in fasting, ganyan. In doing something for the Lord. So, perspective, kabuuan ng perspective ng bawat individual. Tapos, it exists and has to exist. Siyempre, pag wala kang kultura, who you? Parang ganon. Hindi naman siya set the standard, pero, di ba, it is your, ayun, sabi ng Lord, it is your identity, your culture. Tama? Di ba, we Filipino are very, magaganda. Yun, identity, culture. So, ang tanong dyan is, anong kultura niyo sa Balm? Ano bang kultura Pag-asaran. natin? Diba? Pag-asaran. Oo, galing ka. Diba? Yun yan yun. O, diba pag parang nabanggit mo Balm Asar, ayoko na pumasok dyan. Diba parang ganun yung mo, kasi baka maasar lang ako. Mahirap yon kasi kultura, yun yung identity mo, diba? Yun, ito na nga. Okay, yung off, wala namang meaning yun. Masisyon. Ito na yung honor. Ito natutuwa ako sa Lord kasi amazing talaga siya. Honor. Ano kabaliktaran ng honor? Dishonor. Dishonor. Galing mo kaya Chris. You're so great. Dishonor. Best in English. Well, alam na natin yung mga rewards ng pag-honor. Alam na natin yan. Siyempre, mga good things yan. Respect, diba? Yung dishonor, yung lack ng honor, ano bang consequences niyan? Kindly give one. Bad. Like general. Basta general. Sige pa, go. Dishonor. Ano bang pwedeng mabigay? Kapag walang nag-o-honor sa'yo, anong parang epekto? Or Di ka sikat. Pwede. Sige, pwede. Pag walang rumirespeto, Walang nagbibigay sa'yo ng honor. unloved. Unknown. Parang patay. Kasi parang hindi ka nag-exist. Oo, walang ano ka, parang ano ka. Sino ka dito? Ano ka na? Tama. Tama kayo doon. At masakit ma-dishonor, di ba? Yeah. Sa contract pa lang eh. You know law. Char. Ay. Hugon. Ito na. Honor. So, lack of honor is dishonor. Wala mo. And it creates, ito maganda, what it creates, yung dishonor, kasi naman, anong kine-create ng dishonor? Sige, John na. Char, joke lang ito. Kine-create niyan threat. Tama ba ako? Agree ba kayo doon na nagka-create siya ng threat? Kasi
Oh, kasi 'di ba, kunyari nadi-dishonor ka, edi parang all your life, kung ano ba yun, nadi-dishonor ka, pero some other people, kunyari ako, nadi-dishonor ako, tapos si Mau, ang taas-taas ng respeto na ibinibigay ng tao sa kanya. Hindi, example lang. Example lang. Sige, katulad. Baby honor mo, di ba? Yes. Edi syempre ang mararamdaman ko forever, resulting to intimidation. Intimidated ako. Ba't ganun si Mau? Anong meron siya? Na ba't siya nire-respeto? Anong meron ako? Ba't ako hindi nire-respeto? Manamit? Wow, ganda naman ako. Example lang naman din yun. Tapos, pangalawa, bukod sa intimidation, it creates fear. Ba't ba fear? Magsalita. Ba't takot? Eh siguro, ano na, in connection with intimidation, syempre natatakot siya na ako wala nang saysay yung buhay ko, what's the sense of living, I am in fear, ayoko na lumabas where I am, kasi di rin naman ako i-honor eh, ganun diba? Ganun din, it's the same, walang pagbabago. Tapos it also creates lies. Bakit kasi nungalingan? Eh kasi you're trying to, eto, tama, kasi magta-try ka mag-pretend to be someone that you are not, diba? Pretension, dun mag-a-arise, diba? Ayun, sa pagkawala ng dishonor. Tapos, ayun. Dahil nagtatry ka to be someone na hindi naman ikaw, you are not living according to your purpose na ginawa sa ng Lord. And it's hard na mamuhay ka ng walang purpose at hindi according dun sa purpose ng Lord, diba? So, ayun, anong sense? So, culture of honor. So, ayun. Isa pang ni-reveal ng Lord is that yung honor, ito yung bagay na hindi natin ginigain. Hindi yan ginigain. Kasi kahit yung mga undeserved, dapat binibigyan sa kanila. Imagine, lahat tayo hindi deserving in this world. Okay? But Jesus, si Jesus, di ba si God, hinayaan niya na ibigay niya yung anak niya, si Father God, hinayaan niya na ibigay niya yung anak niya para sa ating mga undeserving, para sa ating mga unworthy, para ma-honor tayo. Diba? Para magkaroon tayo ng dignity. And that honor, hindi yun ginigain. Hindi yung magpapasikat ako, magpe-perform sa harapan nyo para ma-honor nyo. Hindi pagiging artista, hindi pagiging maganda. It's not about the appearance. It's not about what you can do, your abilities. Kung magaling ka mag-gitara, magaling ka kumanta, maganda boses mo. Hindi doon nagugain yung honor, tandaan niyo yan. Because honor, kaakibat yan ng grace ng Lord. And from grace, di ba, it flows lahat ng goodness ng Lord. Ano pa, salvation, righteousness, na hindi mo na kailangan i-work out. And your faith, yun, na-connect na yung faith, di ba? Yung faith, di ba, dapat, yung faith, it is something na you do not work for. Kasi yung faith, it is about Jesus and God to what He did at the cross. Yeah, diba? For who really, kung sino siya. Kung sino siya. Bakit? Ayun na nga, the culture of honor. So in this church, ayun nga, yung over-familiarity. So, paano Realization na yung di ba, na-identify na yung ugat. Tapos nasabi na rin ni Ara yung solution na lagi nating tandaan yung culture of honor. So, pwede ba kayo magbigay ng examples na kung saan yung mga situations, kahit mga usual situations sa BAM na napapakita yung over-familiarity? Sige na, ako na. Ay, ako eh. Masyado akong tamad. Hindi yung kay Kuya. Hindi kasi, hindi. Kasi diba, syempre, pastor natin siya. Kaso minsan diba, parang hindi natin naisip na siya yung pastor natin. Diba, parang kuya lang. Kuya. Tapos, diba, malakas tayo mag-asar, mambaran, ganyan, kung ano na siya sabi. Kinakon ka. Sorry na. Uy, bakit naman ako? Ay, hindi ko na-gets. Ako may yun. Okay. Isa niya, wala akong malay-malay. Isa, hindi ka pinapansin. Adi. Ano? Kasasabi na. Wala akong mali-mali ha. Totoo, sorry. Hindi ko na-gets yung joke. Kanina. Hindi mo talaga ako nag-joke eh. Hindi ko gets kanina kaya akala nyo pinapaganon. Kasi may hindi ka magpasang ganon. Sige, tuloy. Kasi sige, move on. Sige, yung iba pa. Si Kuya Mark, Sige, yung iba pa, may examples pa bukod sa pang-aasar.
Welcome din ni Ara, nang asar din kami kay Kuya Mike. Lalo na yung ang saya-saya. Hindi ganun, Che! Ay, sorry lang. Ang saya-saya. Ay, ba? Ay, minsan ka na nasabi yan, ha? Sige na, kuya. Alam niyo ba, dahil sa word na yon, tinakot ni Kuya Mike na manilibre si Ara ng cheeseburger. Double cheeseburger sa McDo. Masaya-saya. Hindi ko sabi niya yun. So, yung siguro yung mga iba pang instances na hindi nyo napapansin na dala yun ng over-familiarity. Kunwari, pag mga Sunday gatherings, tapos di ba nagpasabi ng call time. Tapos di ba, kung kunwari, sobrang familiar ka lang sa mga tao na, kunwari, nagpunta ka ng on time, tapos medyo, kunwari sa isang tao, in-expect mo na malilate na siya, kaya, ayun, so parang, kung lahat tayo ang mindset na irespeto natin yung oras ng bawat isa, yung sinabi ng authority na to, kunwari lalo na si Kuya Mike, kapag nagpasabi siya na, ganito, eksaktong kasi alam niyo naman na madalas si Kuya Mike may para siyang time flow ng yung plano niya para sa araw na yun. So kung meron tayong culture of honor, i-remind, lagi natin tatandaan na na meron siyang plano. So sana makikoordinate tayo sa plano niya. Tapos, yung iba pang siguro yung mga instances din na yung kapag di naman siya involved, yung sa mga sarili, kunwari sa worship team practice, o kaya, ano pa ba? Jogging. Oo. Grabe! Awa! Auro pa! Children ministry. Oo, yung sa kids ministry din. Minsan kasi may nalilate, gano'n. Kaya, hindi, okay lang. Kaya, ano ba ba? Basta yung mga lahat ng activities sa church. So, parang maganda na habang kung dito sa church, yung foundation natin na pa-practice natin yung culture of honor, mamamanifest din siya sa iba nating aspect ng buhay. Lalo na kunwari sa ACADS, edi kapag nag-set kayo ng mga deadlines, parang ikaw yung magiging example nila, role model. Kasi nga, lagi mo na siya napapractice. Tapos, kapag sa mga magkakaibigan, di ba may mga instances na nagkakaaway or nagkakaroon ng away kasi nasobrahan ka ng pang-aasar, gano'n, tapos ginagatungan ng iba. So, parang nawawalan ng respeto yung tao na inaasar kasi nga, nawawalan siya ng value. So, yun. So, yun yung laging dapat tandaan, yung culture of honor. Charing. Yun lang. Ay, hindi ba idadagdag pa? Ayun, nakalimutan ko na. Ayun, kasi may mga bagay na unaware tayo na antag dito, na nakakasakit na pala tayo ng damdamin, parang ganun. So, I pray that everyone will be sensitive enough para kasi minsan, di ba, asarin niyo ako, mata, ang laki na mata mo. Pero, hindi, ikaw ako yun ang sabihin sa akin. Pero yun pala. Dalawa pala. Ganito, pero deep inside sa akin, parang, pinapakita ko sa inyo, okay lang, asarin niyo lang ako. Tapos, pero deep inside, nagsusugat na pala. Pero personally, okay lang sa akin talaga yung mata. Hindi talaga siya nakakasakit. Hello? Asad na yan eh. Maganda kaya yung malaki mo to. Oo nga eh. Ang lalaki na eh. Kasi Marami kang kita. okay din sige. Ayaman ako. Go. Eh di, ayun na nga. Yun, ang point lang dun is, maging sensitive tayo lalo sa words. Kasi nga, diba sabi ni Kuya Mike, sabi ng Lord din, that words are very powerful. Paulit-ulit yan sa atin. At hindi yan matatapos kasi totoo. Tapos, may nabasa rin ako sabi, na every time we speak, kasi anak tayo ng Lord, may blazing fire na lumalabas dyan. Ibig sabihin, yung fire na yun, it can bring life, diba? It can bring light, or it can destroy. Yun pala yun, diba? So, every time we speak, think and think again. Na hindi lang puro banat. And sometimes, we do pang-aasar, or, diba, for fun. Kasi boring, ganyan. Pero kasi diba, kunyari may nag-speak, totoo naman na kailangan maging lively yung, diba, yung talk. Pero, maging sensitive rin tayo na may mga times na, choppy, hello, may mga times, hindi na siya for fun, na maaring sa atin for fun, pero dun sa taong inaasar natin, hindi na siya fun. Diba? Masakit na. And it hurts. At yun yung, mahirap kalabanin, yung sugat na akala mo wala pero nandun. Yun ang pinakamahirap natin kasi unaware ka. Diba? Seriously. May nana na pala sa loob.
So yun, dagdag ko na din na yung sa Bible nga na out of the goodness of the heart, the mouth speaks. So, di ba? Kung ano yung nasa kaibuturan ng puso mo, yun yung nagre-reflect din sa sinasabi mo. So, yun. So, puro kung good words, edi parang malalaman ng isang tao na isa kang good person. At saka meron pa pala ako na ang dami, di ba? Sabi PS. May nabasa rin ako sa Proverbs, sabi kasi, di ba, parang, ano about yun sa pagiging foolish or pagsasalita ng reckless, ang tawag dito sabi doon, parang, what gain do you gain? Parang gano'n, anong nagigain mo sa paggawa nun? Oo, sa pagsasabi nun. So, ayun, lalo na tayo, di ba, mga leaders, pastora, tayo yung ililook up yung parang example Tapos, kung ikaw sa sarili mo, di ba sabi nga, di ba Lord is righteous, tama? Agree? Yes. And, dahil anak niya tayo, we are righteous. And, maglalagay siya sa puso natin ng mga righteous na bagay na at peace tayong gawin kasi nga righteous, kasi nga galing sa Kanya. So, ang tawag dito, pag nakita mo sa paligid mo that, wala nang righteous parang ang tawag dito, hindi naman to judge parang, ang tawag dito, ba't ganun yung ginagawa? Pero alam mo sa sarili mo na tama. Set yourself as an example. Huwag mo silang gayahin. Diba? Parang ganun. So, yun lang. Think and think again. Palakpakan natin. Thank you, Lord. Let's close. Tapos magbe-break tayo. Resume tayo ng talk lang. Tagal naman. Sige, ng quarter. Hindi, sakto lang. Pero, 2 o'clock. Ano na eh? Kala ko talk lang. 120. okay. I-ano ko, para makapag-pray yourself si Adjo. Pero, mag-stay dito yung karamihan Dito tayo pa rin. Active ka talaga ngayon, Rufa. Ano nakain mo? Anyway, okay. I just want to say thank you dun sa nag-speak. Okay. Siguro na So guys, tayo, pray tayo, then close tayo. So, understood yung yung isa sa mga ugat. Hindi ko sinasabi na yun lang yun. Actually, I praise God, natanggal na yung isa. Ngayon ko lang, pagtayo ko lang dito, saka ko lang naalala na meron pa palang isa. Nagsisimula pala yung bulb, meron na. Naputol na kaagad. Yung hindi pa napuputol na unti-unti. Kasi ngayon may bago. Hindi nyo alam? Ano yung reklamo? Exactly. Diba ilang reklamador dito? 1, 2, 3, 4, practice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, diba? Ngayon may praise ka. Ito, pinaka, ayun ba, so, wala, ito ba, plus yung bata. I praise God. Wala, as in, medyo, alam mo yung instead na magreklamo, they're learning to restrain yung lips, which is, I praise God. Diba? Yun, So may bago na naman pasimuno yung kalaban. Bakit? Ano ba meron? May sinukuhan ba? Araw na ako. Ano sa'yo? Babasa rin natin sa kanila yung framing. Wala naman sa akin. Sa akin okay, babasa na. Okay, anyway, okay. So, I just want to encourage everyone with what God is going to do, yung mga visions. There's a lot of things that's going to happen this year. It will be a very exciting year. Okay? Kasi isa yung word na binigay sa akin ito. Hindi ko alam kung ito ay para sa akin o para sa church. Mula kay Godfrey, na isang hiningan ko ng word mula sa Amerika. Nigerian siya. Ito lang yung sabi niya. I hear expansion, glory to God, an increase in money. Wow. Miracle money. Watch and see. Glory to God. Yun lang yun. Yun yung prophetic word niya. Miracle money. Okay na sa akin yun. Diba? Expansion. Miracle money. I don't know. Pero dito may sinabi si may hiningan ako, medyo almost identical dyan. Hiningan ako ng word kay Pastor Miguel Cuen. Ang sabi niya, God is correcting me para sa isang manufacturing o i-connect ako sa isang manufacturing, ganito, ganyan na magiging blessing sa akin. Niisip ko, ano yun? Anong manufacturing something? Then, itong kapatid ko nung 31, itong spiritual brother ko, nung 31, nagsasabi sa akin, bro, pwede ko ba i-tights sa'yo yung, ito, nakwento ko na kay Rupa pwede ko ba i-tights sa'yo yung business ko about sa perfume? Magre-resign ako sa ABS-CBN, mag-focus ako sa perfume. Taga-dulo siya. Si Aton. Yan, kasi habang hindi pa na-establish yung leadership, pwede ko ba i-touch mo na yung pagkikitain ng business ko ng perfume sa'yo? Sabi ko,
Hindi ko ako lang yun, di ba? Sabi ko kay Rupa eh. That's bago mag ano yan ha, bago mag New Year, bago magputukan. Sabi ko, as in na meme ako din. Sabi ko sa kanya, ipag-pray mo muna. Pray muna natin. Kasi kung ako lang yun, humanly speaking, I will say yes. Di ba? Sabi, ito pa tanong niya, ano conviction mo? So he's asking for my for my perspective. Di ba? Kung ako lang opportunity grabber, sabihin ko sa kanya na oh, bakit hindi? Okay yun sa church. Di ba? Pero sabi ko sa kanya, pag-pray natin, then always remain constant communication. I don't know kung yun yung Legends perfume kasi yun yung business niya eh. It's about perfume, it's about manufacturing perfume. Hindi ko alam kung yun yung sinasabi. Nung hiningan ko ng word na God will connect me to something na may kinalaman sa manufacturing. And ako napaisip, I will become a blessing. Asa ko lang isip yun? Hindi kaya ito yun. Diba? Okay? Then, another one for the church. It's not only for me it's for the church. Na maaaring isa sa magiging dahilan ng away na nakikita ko na, ito. Yayaman yung church. Umpisahan ng away? Pera. Guys, huwag niyo akong sisinginin. Isa pang pera. Mahirap yan. Okay. Yung sabi, Kuya Mike, alam niyo ba, in 8 months, pinabilang ko magkano, in 8 months somehow, praise God, kasama na lahat, pambiling gitara, yun lang naka 23,000 tayo. What? Galing. Pero ngayon, balik tayo sa 500. Ay, kaya mamaya explain ko yung New Year's offering, okay? Okay, but anyway. Anyway, word kasi ng Lord yan. Ito pa. Ito galing kay yung dalawang gustong-gusto ng dalawa, kay Maureen saka kay ni Ara. Galing kay Veer. Diba? Gusto pa. This is iba pa to, hindi pa to yung binasa ko sa Tongyang. Diba? Yung binasa ko sa Tongyang to be... May share niya na link? Ha? Or para dito sa church lang? Para sa church. Ito binasa ko sa Tongyang, ito lang ang sinabi Ulitin ko, nakalimutan. Yours shall be a ministry uniquely fragmented into God's mighty purpose. The ministry God has placed in your hands is like a small plant founded near a river, where it flows like a streams of living water. It's a place where peace, grace, and mercy overflows, while freedom from being on a box is real and true. Yan sinasabi ni Ara sa akin na yung sinabi ko sa kanya before na out of the box. Ito pala yun, out of the box. Then, I also believe that although you are small, like a mustard seed, with faith that can move mountains, yours is a time of pruning, of plowing, and of watering. It shall be a time to believe, of faith and into stepping into destiny. Stepping out from fear of what others may say and moving in from where God has started to where God will establish. Amen. Then, ito yung sinabi niya sa akin ng New Year. Sabi niya, Happy New Year, bro. The Lord will continue to walk before you. He shall become the guide that will lead you into greater heights. I strongly believe, next ito. I strongly believe that you're coming into a season of forerunners. Ano ibig sabihin ng forerunners? Nasa harapan. Okay. Forerunners. Anong ginagawa ng forerunners?